Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus Signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin muna mga mensahe ninyo sa trinkets. Meron tayong tortoise. And sa tortoise, ang approach niyo dito sa buhay slowly but surely. No? Mabagal man, mahina man ang inyong galaw, pero nakakasiguro kayo, no? Na makakarating kayo or papunta kayo sa kung saan kayo dapat pumunta, no? Kasi ano ka dito you are moving cautiously. Pinagpaplanuhan siguro ninyo, pinag-iisipan ninyong mabuti ang bawat step na gagawin ninyo towards kung ano man yung plano ninyo, kung ano man yung goal ninyo dito. Kaya okay lang yan, no, Cancer? Mas magandang sigurado kayo sa bawat galaw na gagawin ninyo rather than nagra-rush nga kayo pero mabubulilyaso naman or mas makukumplika lalo, no, ang mga pangyayari. We have the big butterfly, and butterfly resonates with change and transformation. So, maaring malaking pagbabago dito ang mangyayari, no, sa inyo, Cancer. We have also this, owl, change and transformation din ang sinasabi na nito. Pero ang maganda rito, dito sa lahat ng mga pagbabagong ito magaganap sa buhay ninyo, Cancer, makakasiguro kayo na divinely guided kayo, no? Hindi kayo nag-iisa sa pagtahak sa path ng mga pagbabagong ito sa buhay ninyo dahil may kasama kayong dadamayan kayo, gagabayan kayo, poprotektahan kayo, no? Dito ng inyong spirit team. Now, you will be sent downloads, you will be sent intuitive messages to guide you on how you're going to navigate these changes. Okay? So, we also have Knight of Pentacles. Ayan, nasa tapat pa niya si Tortoise. Kaya definitely, mabagal talaga ang usad ng mga ganap dito sa buhay ninyo. Kasi si Knight of Pentacles, mabagal din siya. This is also, yung para din ni Tortoise na slowly but surely din ang ganap nito. Kasi pinag-iisipan din niyang mabuti ang bawat galaw na nagagawin niya. Pinagpaplanuhan, pinagdidiskartehan. Sigurista si Knight of Pentacles. Kaya maaaring ganun ang approach ninyo ngayon sa kung ano man ang mga gagawin ninyo, na mabagal lang ang usad para napagpaplanuhan ninyo, napag-iisipan ninyo mabuti every step, no, na gagawin ninyo. Hindi yung pinagpaplanuhan ninyo all at once, tapos tuloy-tuloy na kayo na baka maaring may mga maniglek kayo dyan na mga bagay-bagay or maaring may ma-overlook kayo, yung mga ganon. Pero dito talagang parang bawat galaw ninyo, pinag-iisipan ninyong mabuti muna, no? Nag-i-strategize kayo, yung ganon, para sigurado kayo, no? So, ganon din ang diskarte dito ni Knight of Pentacles, lalo-lalo na sa pagdating sa pagmamanage ng inyong kaperahan or sa pagmamanage ng home life ninyo, yung ganon, no? So, what else? We have Nine of Wands. Ayan. So, this is perseverance energy, no? Cancer. May mga bagay siguro dito na ganap sa buhay ninyo na siguro minsan para nakakaramdam na kayo na nakakapagod, nakaka-stress, pero you need to continue on, no? You need to continue on. Hindi ibig sabihin na pagod na kayo, iiwanan na kung ano man ang inyong ginagawa, 'di ba? But you can still persevere, no? Pero kung pagod na kayo, step back a little, no, magpahinga, mag-recharge, mag-rejuvenate kayo, makapag-refill kayo muna ng cup and get back to it kung ano man ang inyong ginagawa, no? Kung pagod, kung bored na kayo, kung naiinip na kayo, siguro, no, just continue on. Kasi malayo na narating ninyo, madami na kayong ginawa, madami na kayong in-exert na effort sa kung anumang bagay na to para ngayon pa kayo tumigil, no? At saka, Cancer, kung meron man kayong mga nararanasan na mga challenges sa ngayon, no, on that
specific journey, no, maaring test of faith lang yan, no, test of faith lang yan sa'yo, kung hanggang saan talaga ang kagustuhan ninyong ma-accomplish ninyo, kung ano man ang gusto ninyong ma-accomplish sa journey na ito, no, kaya ipagpatuloy nyo lang, no, ipagpatuloy nyo lang yan. Kung pagod kayo, magpahinga muna kayo, pero wag ninyong totally iwanan ang kung ano man yan, because sayang din ang effort niyo, ng panahon, ng ginastos ninyo dyan, na oras at pera, no? Yung ganon. So, continue on. So, what else? We have death energy. Meron tayong butterfly, and we also have death energy. So, ibig sabihin nito, Cancer, there is going to be a massive transformation dito na mangyayari sa inyo. Malaki ang magbabago sa buhay ninyo sa ngayon. Hindi natin alam kung saan parte ng buhay ninyo. Kayo lang ang nakakaalam niyan, kung anong parte ng buhay ninyo ang nangangailangan ng pagbabago, or kung ano ang parte ng buhay ninyo na gagawa ninyo paraan para mabago ang inyong sitwasyon, no? But definitely this is going to be in alignment with your destiny. Kung ano man ang mga pagbabagong gagawin ninyo dito, ano man ang transformation na magaganap dito sa kung ano man ang sitwasyon ninyo sa buhay, you know, this is for your highest good, no? Meron kayo dito mga tatapusin ng sitwasyon, may mga tatalikuran na kayo ditong mga sitwasyon sa buhay ninyo, and you are ready to embrace newness. Kaya napakaganda nito, no, Cancer? Parang reset ito ng kung ano man ang ang sitwasyon ninyo sa buhay. We have star energy. This is healing. Napakaganda. Ang napipick up ko dito, maaring ang iba sa inyo dito have encountered or maybe were experiencing difficulty in life. Maaring matagal-tagal na meron kayong na-experience na difficulty sa buhay. Pero ngayon with the star energy, magkakaroon na yan ng healing, no? Magkakaroon na yan ng solusyon. Makakalabas na din kayo sa sitwasyon na yan. You are going to rise above that situation, no? At dito sa star energy, meron ditong bagong pintong magbubukas para sa inyo, no? We have death energy, change and transformation. So definitely meron talagang mga pagbabagong magaganap dito sa buhay ninyo. At yung mga pagbabagong ito, you know, this is new path, this is new life, new blessings, new hope then na binibigay sa inyo ng Panginoon, so that magiging mas maayos na ngayon ang inyong sitwasyon. Kung ano man ang bagong path na to na magbubukas para sa inyo, this is where you're going to start fresh, no, sa buhay ninyo. So, this is also wish fulfillment, Cancer, no? Wish fulfillment energy. Kaya, meron din ang iba sa inyo ditong mga pangarap or mga wishes, no, na maaring mag-come to fruition. Kaya, magiging masaya, no, ang period na ito for you because you are getting what you want, no, Cancer? So, tignan natin kung anong final message ninyo for today. You are a miracle. Holy moly. Think about all of the million little things that had to happen to create you. Look at that. Kaya you are a miracle. That's why you are also a miracle, no, sa mundo, no? Dumating ka dito as a miracle at ikaw din ay nandito as a miracle for other people because alam mo kung bakit, Cancer? You are such a very generous person. You are very compassionate, loving, very helpful, very supportive, very generous. Kaya ano ka, you are such a blessing to the people around you. You are such a blessing to the people na umaasa sa iyo or sa mga taong even strangers, no, na natutulungan ninyo because you have a big heart, no? So, good luck, Cancer, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all. Tignan natin kung ano mga mensahe ninyo po. Unahin natin si Trinkets ninyo. So, we have the Zebra. Si Zebra is about determination, ano, Scorpio. Kaya, napakaganda nito kasi go kayo dito, no? Sa ngayon. Parang kung ano man yung mga ini-envision ninyo for yourself,
kung ano man ang mga goals ninyo. So, maaaring ngayon talagang wala kayong ibang iisipin kundi simulang gawin or ipagpatuloy na gawin, pagsumikapan kung ano man ang gusto ninyong ma-accomplish ay pagtatrabahuan nyo talaga ang mga yan, ano? So, we have a heart with a keyhole. Ayan. So, ang pakiramdam ko dito, sinusian nyo na to. No? Sinusian nyo na to, Scorpio. Maaring pagdating sa love and romantic relationship, maaring ang iba sa inyo dito, no, ay handa na para pumasok sa isang love and romantic relationship. Maaring matagal na kayong walang karelasyon or maaring matagal na kayong living solo, yung ganon. Pero ngayon, parang handa na kayo na mag-welcome muli ng bagong pag-ibig, no? Or handa na kayong magmahal muli, no? Parang ganon. So, we have a dragonfly. Ayan, this is change and transformation energy, no? Kaya maaring may mga pagbabago talaga ditong magaganap sa inyo. Maaring, for some of you, no, kasi hindi naman talaga lahat ay ganitong sitwasyon pagdating sa love and romantic relationship. But yung napipick up ko lang dito, Scorpio, for some of you, maaring yung magbabagong sitwasyon nito sa buhay ninyo is regarding that, regarding relationships. Maaring bukas na ang inyong puso ngayon, no, para sa pagmamahal. So, what else? We have devil energy. Capricorn energy. Kaya maaring ang iba sa inyo has a Capricorn placement sa iyong chart, or maybe you are dealing with a Capricorn. Maaring si person ninyo ngayon is a Capricorn, no? Maaring ganon. This also represents unhealthy attachment, no? Unhealthy attachment to something or to someone, no? Maaring sobra-sobra naman yung panahon, yung oras, kasi para may obsession energy din ito, no? Kaya maaring ang iba sa inyo super attached kayo naman sa isang tao, o sa pag-ibig, or sa trabaho, saan pa, no? Kasi to, obsession or addiction, no? Maaring addiction din yan sa shopping, no? Or anything, no? Anything na super naman ang attachment ninyo, pero lumalabas na unhealthy na, hindi na normal, no? Kumbaga, kaya ang iba sa inyo dito, maaring yun ang babaguhin ninyo sa ngayon, no? Maaring you're going to realize na parang hindi na yata ito healthy, parang hindi na yata normal ang nararamdaman ko dito, no? Na sobra naman kayo kung magtrabaho, sobra naman kayong clingy, sobra naman kayong addicted sa pag-shopping, no? Yung mga ganun ba? So, there could be realizations dito for some of you na parang, teka lang, parang sumusobra na to, yung ganon. Kaya, maaaring yun ang babaguhin ninyo sa sarili ninyo, Scorpio. But of course, no, hindi ito na mensahe ito para sa lahat. Kaya kung ano lang ang nagre-resonate sa inyo, yun lang po ang kunin ninyo. Okay? King of Cups, ayan, you are going to be extra sensitive sa ngayon, extra intuitive. Your intuition is going to be on point. Your psychic abilities will be on point around this time. Kaya, gamitin ninyo yan to your advantage. Kasi, when your psychic abilities are on point, most likely, marami kayong downloads na marireceive. Marami kayong mga divine guidance na marireceive. Marami kayong mga intuitive messages and nudges, no? Na maaring dumating sa inyo sa ngayon. Kaya, take advantage of that. Gamitin ninyo yan para sa mga positibong pagbabago na maaari ninyong magawa sa buhay ninyo, no? So, what else? We have 9 of Swords. Ayan. So, ang iba sa inyo dito, merong overthinking, overanalyzing, anxiety, stress, no? Na nararamdaman. No? That could be related to this devil energy. Maaaring ganun ang ganap dito. Or, that could be related to love and romantic aspect ng buhay ninyo. It could be in anything, but merong overanalyzing and overthinking dito kung napipick up. Kaya nagkukos yan sa inyo ng anxiety, nagkukos yan sa inyo ng stress to the extent na naaapektuhan na kayo. Kahit pagtulog ninyo, maaaring hindi na kayo dito nakakatulog na maayos, nagigising kayo in the middle of the night, maaaring hindi na kayo makakain ng mabuti kasi hindi na kayo makapag-concentrate sa mga ginagawa ninyo because you
of overthinking, no? Because there are so many things na bumabagabag sa inyong isipan, no? So, maaaring ganun ang ganap dyan, Scorpio. So, we also have 7 of Pentacles. No, yung overthinking na yan could be also related to work. Maaaring ganon, no? Maaaring overwhelming task din ang binibigay sa inyo. Maybe ang dami-dami din workload na binibigay sa inyo dito sa trabaho at kaya mas lalo kayong nai-stress kasi maaaring may mga deadline kayong kailangang habulin. Maaaring ganon ang ganap, no? Dito naman sa 8 of Pentacles, for some of you naman maganda rin ang sitwasyon nito, no? Because this could be financial reward din na parating sa inyo. Maaaring magkaroon din kayo dito ng bonus, maaaring mabigyan kayo dito ng recognition kasi maaring sa ganda ng pagtatrabaho din ninyo, sa ayos ng pagtatrabaho ninyo, maaring mapansin na, no, ang inyong performance dito sa trabaho. And that could be that could result to a bonus, that could result to a promotion, pay raise, or mga scholarship grant, maaring ganon, ano? So, good luck din sa inyo, Scorpio, na may ganyang sitwasyon. Tignan natin kung ano ang final message ninyo for today. You are a miracle. Ayan, Scorpio. Think about all of the million little things that had to happen to create you. See? Isa kang dumating ka sa mundong ito as a miracle, and also ngayong nandito ka na, alalahanin mo, isa kang miracle din for other people. Kasi maaaring ang dami-dami mo ding natutulungang maraming tao, ang dami mo ding natatouch na mga buhay ng mga tao sa paligid ninyo. Maaaring you are also inspiring many people, no? Kaya it feels like to me na yan din ang inyong mission sa buhay, no? Na maging miracle ka din sa buhay ng ibang tao. So, Scorpio, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces. Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago po kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it. God bless you all po. Tingnan natin ang mga mensahe po ninyo for today, Pisces. We have Queen of Wands. Ayan, napakagandang energy nito kasi talagang magiging determinado kayo. Sa ngayon, laser focused kayo sa kung ano mga goals ninyo, ano yung mga heart's desires ninyo, ano yung mga gusto ninyong ma-accomplish. Talagang parang eye on the prize kayo sa ngayon, no? Gagawin ninyo ang lahat dito, no? Para makalapit kayo doon sa kung ano man ang mga goals ninyo, no? Hanggang sa makamit ninyo kung ano man ito, no? So, good luck sa iyo, Pisces. What else? We have Ace of Pentacles. Napakagandang energy nito pagdating sa inyong pangkaperahang aspeto. This is financial opportunities na maaring dumating. This is financial blessings na maaring dumating sa inyo sa ngayon. Maaring panalo ito, no, sa mga game of chance. Maari din naman na windfall ito. Kusan na lang dadating ang pera sa inyo. Merong mga magbibigay sa inyo, regalo, pamana, no? Or maaaring meron dito mga tao na magregalo sa inyo, no? Magbigay sa inyo ng kaperahan as a token, no? Nang siguro mga ginawa ninyong pagtulong din sa kanila nung mga nakaraan, or mga taong na-bless ninyo in any way. Maaaring yan ang mga taong lumapit sa inyo ngayon at magbigay sa inyo ng pera, no? Yung pasasalamat ba sa inyo. This is beautiful kasi babaguhin nito ang inyong sitwasyon pang kaperahan. This is a new beginning energy. Kaya magsisimula kayo dito ng pagbabago sa sitwasyon ng inyong kaperahan, no? Maaring ito na yung simula ng pagpasok ng pera, tuloy-tuloy na pagpasok ng pera sa inyo. Maari din na ito na yung simula ng pag-experience ninyo ng prosperity and abundance, no? Sa buhay ninyo, Pisces. Kaya good luck po sa inyo, no? For others of you, this could be relocation as well, no? Maaring mag-a-acquire ng bagong bahay, bagong property ang iba sa inyo dito, and you might relocate, no? May travel, magta-travel din ang iba sa inyo dito, Pisces. It could be related to that relocation.
We have 10 of Wands. This is another new beginning energy. Meron din ending ito. May mga bagay kayo dito na tatapusin na. May mga bagay kayo dito na ibababa nyo na. Sa sobrang nagpapabigat na ng inyong dibdib, ng inyong balikat, ibababa nyo na yan ngayon. Hindi nyo na yan matitiis pa. At you are going to put an end to that. No? It could be in any area of life. Maaring sa pamilya yan, obligasyon trabaho sa pamilya, responsibilidad, maaari din ng mga sa trabaho, karera, mga ganon, ano? Maaring sobra-sobra na din ang task ninyo doon, or maybe overbearing boss naman din yung nakakasama ninyo, and it's not healthy for you anymore. Maaring ganun din ang ganap. Kaya maaring tapusin nyo na yan, talikuran nyo na, no, ang kung ano man ang nagpapahirap sa inyo dito. This is also siguro mga burden, emotional burden para sa iba sa inyo. Maaring bigat na din kayo sa mga nararamdaman ninyo for some of you, at tatapusin nyo na din yan. Maaring maglalakas ng loob na din kayo ngayon na i-let go na kung ano man yung mga nagpapabigat pa ng inyong dibdib. Galit, emotional wounds, emotional baggages, mga ganon, no? So, maganda rin dito kasi ang iniisip ninyo dito is your kapakanan, no? Kasi feels like to me, Pisces, na for the longest time na puro kayo pagtulong sa ibang tao, puro kayo pagtitiis, no? Dahil gusto ninyong makatulong sa iba, gusto ninyo na pagsilbihan ng mga tao, nasa paligid ninyo, yes kayo, bow na lang kayo. Pero now is the time na magbabago na din ang mindset ninyo dahil siguro nakakaramdam na kayo ng pagod. Nakakaramdam na kayo ng pagod emotionally and lalong-lalo na physically. Kaya babaguhin nyo na din ngayon ang approach ninyo sa buhay, no? So, what else for Pisces? We have 3 of Swords, ayan. So, you know what? Emotional burden ang most likely sitwasyon ng iba sa inyo dito, no? Lalo-lalo na yung mga napipick up natin na energy ng mga Pisces out there. So, ngayon, this could be burden emotional, no? Na bigat ito sa pakiramdam. Kasi maaring nanggagaling kayo dito sa isang sitwasyon na masakit, no? Masakit, nasaktan kayo to your core. Maaring may mga nangyaring panloloko dyan, kasinungalingan, separation, no? It could be different for each of you, Pisces, and this is not going to resonate with everyone. So, just take as it resonates. Ang iba sa inyo dito, matagal na to matagal na tong nangyari sa inyo na maaring naloko kayo, na-betray kayo, na naloko kayo ng person ninyo, or naloko kayo ng isang kaibigan, or kung sino man, maaaring ganon, or may mga kasinungalingan ginawa sa inyo. It might involve also, may involve dito siguro ding pera, mga ganon, or mga importanteng impormasyon, mga ganon, So, maaring nasaktan kayo dito ng bonggang-bongga ng kung sino man itong nakapanakit sa inyo. At hanggang ngayon, parang may bubog pa kayo sa dibdib ninyo. Nahihirapan pa rin kayo, no? And at some point, hindi pa rin ninyo maiwasan na naiiyak pa rin kayo dahil siguro may times na naaalala nyo pa rin kung ano ang nangyari. Or maaaring nagtatry na kayo mag-move on, pero may mga sitwasyon na nare-remind kayo, no? May mga sitwasyon dumadating sa buhay ninyo na nare-remind kayo of what happened. Kaya, sometimes, nasasad pa rin kayo, naiiyak pa rin kayo. But, yeah, it takes time to heal, di ba? It takes time to heal. Makakarating din kayo dyan sa healing process na yan, no? Minsan, kailangan din natin na mag-extra effort para dyan. Kailangan din natin na magtiyaga din, mag-inner work kayo para mas mabilis, ang pag-heal ninyo. And this time, dito sa 10 of Wands energy, yun ang napipick up ko. Maaring ngayon, dahil sa siguro tagal na ng panahon ito, ilang years na din sigurong bit-bit ninyo sa dibdib ninyo, ang hirap sa damdamin ninyo na to. Parang ngayon siguro mararamdaman ninyong pagod na kayo,
No? Kaya, iaano nyo na yan. Kung ano man na nagpapabigat ng inyong dibdib, ay ibababa nyo na yan. You are letting that go. You are going to release yourself then out of that situation. Dahil maaring pipiliin nyo na ngayon dito ang mag-move on kayo. Ang mag-heal na kayo so that you can start a new life then. No? So, that's really good for you, Pisces. Tignan natin kung ano mga trinkets ninyo. We have, ayan na nga, meron tayong heart na may keyhole. So, most likely, handa na kayo. Handa na kayo dito na umibig muli. Handa na kayo dito na magsimulang muli. Siguro din, no? Para makapag self-love naman kayo. No? Yun din ang malakas kong napipick up for some of you. Maaring ang focus din ninyo sa ngayon, sa pag-move on ninyo dito, sarili nyo muna ang aasikasuhin nyo dito. Sarili muna ninyo dito ang muli ninyong bubuuin, no? So, yun ang napipick up ko dyan. So, we also have butterfly, and that butterfly represents a transformation. So, maraming magbabago dito sa buhay ninyo, simula dito sa pangkaperahang aspeto, source of income ninyo, kalakaran ng inyong kaperahan, pagsisimula ng bagong buhay dito, lalo na pagdating sa inyong mga nararamdaman na yan ay babaguhin ninyo, papagaanin ninyo yung mga ganon. So, what else? We have bicycle, yan. It's gonna take a lot of work, no? It's gonna take a lot of work. You need to do some extra work dito. Hard work talaga para ma-achieve ninyo yung damdamin na gusto ninyong maramdaman sa ngayon, no? Na makakawala na kayo dito sa emotional wounds ninyo, sa mga emotional baggages ninyo, resentments, galit, yung mga gano'n, no? It would take a lot of work for you, Pisces, to get it done. So, good luck, and tignan natin kung ano yung final message po ninyo for today. You are comprised of over 30 trillion cells that are entirely different from anyone else. So, ibig sabihin nito, napaka-unique ninyo. All of us are unique. The qualities that make you different are also what you... The qualities that make you different are also what make you great. Oh, napakaganda. Yung uniqueness ninyo, yun talagang mag-aangat din sa inyo, no, Pisces? So, that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.